Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan ko sa social media. Ako po ay share ng Word of God ngayong gabi at inyong pinatulutan na ang salita ng Diyos ay makapasok sa ating mga puso't isipan at pamamahay at atin tong bigyan ng oras upang ang Diyos ay makapagpangusap sa ating mga buhay. Ngayong gabi, ating pag-aaralan ang isang topic or title na nagsasabi that Jesus Christ, the Peace Offering. Si Hesukristo po ang isang alay para sa kapayapaan. Amen. Atin pong babasahin ang talata or ang libro ng Exodus chapter 20 verse 23 to 24. Atin pong babasahin sa wikang Tagalog. Sabi po dito, Exodus chapter 20 verse 23 to 24, huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay sa akin, ng mga Diyos na pilak o ng mga Diyos na ginto. Huwag kayong gagawa para sa inyo. Verse 24, isang dambanang lupa ang inyong gagawin sa akin, at inyong ihahain doon ang inyong mga handog na susunugin, at ang iyong mga handog tungkol sa kapayapaan, ang inyong mga tupa at ang inyong mga baka. Sa lahat ng dakong aking ipaalala ang aking pangalan ay paparoonan kita at pagpapalain kita. So, I will give you the background about the peace offering in the old times or Old Testament. The background of peace offering in Old Testament is ito po ay ginagawa or ito po ay instruction ng Panginoon paano mag-alay ng peace offering or alay ng para sa kapayapaan. Ang inaalay po doon ay isa pong tupa at isang baka. Ang tupa po ay nagre-represent or symbolize that purity or worthiness. And the oxen or ang baka ay symbolize the sufficiency or greatness. Ang pagkasapat or ang pagkalaki. So, in the Old Testament, sabi po ng Diyos na kung tayo ay mag-aalay, kung ang tao ay mag-aalay ng isang alay na para sa kapayapaan, hindi maghandog ng isang or ng ibang Diyos. Diyos na pilak o Diyos na ginto. Amen. Bagkos, sabi ng Diyos, gumawa ng isang dambana or altar sa ating panahon. Amen. At doon susunugin o iaalay ang mga alay ng kapayapaan. Ibig sabihin po, kung tayo ay gusto ng or tayo ay mag-aalay ng alay para sa kapayapaan noong unang panahon, hindi po sinasabi ng Diyos na gumawa kayo ng ginto ng Diyos para magkaroon kayo ng kapayapaan. Gumawa kayo ng pilak na Diyos para magkaroon kayo ng kapayapaan. Hindi po yon ang sinasabi ng Diyos. Bagkus sabi niya, mag-alay kayo ng tupa at ng baka. Yun po ang inaalay. Hindi po tinatanggap ng Diyos o hindi po gusto ng Diyos na ang ating inaalay ay mga ginto na hinulma. Amen. Tas ginagawang Diyos or Diyos-Diyosan. So that is the background of
peace offering in the Old Testament. Pinaalalahanan ng Diyos ang mga Israel na huwag kayong gagawa ng Diyos na ginto o pilak. Amen. Kung kayo ay mag-aalay ng alay para sa kapayapaan. In the New Testament naman, amen, dahil sa hindi sapat ang tupa at ang baka, mayroon ginawa ang Diyos na mas higit pa doon. Amen. Alam naman natin kung sa ating panahon, ganun pa rin ang gagawin kagaya ng Old Testament, hindi sapat ang tupa at baka. Sa karami-dami nating mga makasalanan, baka maubos ang tupa at ang mga baka. Ang ginawa ng Diyos para sa pangkalahatan na alay sa kapayapaan. Amen. Ang kanyang ginawa ay kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Sabi ng Bible, amen, in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life." For God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Alam ng Diyos na ang sanglibutan, ang mga tao sa sanglibutan ay walang kapayapaan. Amen. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig, paghabag at awa, kanyang ibinigay, kanyang inialay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi ng Biblia, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nangyari po ay iba po sa Old Testament at sa ating panahon. Nung una, ang nag-aalay ng peace offering ay ang mga tao para sa Diyos. Pero in our times, hindi na po tayo ang mag-aalay ng alay para sa kapayapaan. Bagkus, ang ginawa ng Diyos, siya na po ang nag-alay. Siya na po ang nag-alay ng isang alay or handog upang magkaroon ang sangkatauhan, amen, ng kapayapaan. At ang inaalay ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, upang ang lahat ng mga tao na maniniwala at mananampalataya sa pangalan ni Jesucristo ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen. At ito po ang ating gagawin upang ang tao ay magkaroon ng kapayapaan. Atin pong tanggapin ang alay ng Diyos na si Jesucristo. Amen. Na siyang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Ang Diyos ay naghandog. Ang Diyos ay nag-alay. Ang Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang ating gagawin upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan, ating tanggapin ang alay ng Diyos. Ating tanggapin ang kanyang anak. Ating tanggapin si Jesucristo. At tanggapin ang kanyang bugtong na anak. Anong ibig sabihin ng Diyos? Sa isang katauhan na si Jesucristo, gustong sabihin sa atin ng Diyos na tanggapin ninyo itong aking bugtong na anak. Ang kanyang ginawa. Sabi niya, sabi ng the death, burial, and resurrection. If we receive Jesus Christ, we need to receive the repentance, amen, the baptism, and the baptism of the Holy Spirit, the baptism of the water and the baptism of the Holy Spirit. Ang ating pong gagawin upang magkaroon ang tao o tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Amen. Ating tanggapin, amen, si Jesucristo. Amen. Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan.
tayo ay magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo sa tubig sa kapatawaran ng ating kasalanan at ating tanggapin ang banal na Espiritu Santo. At sa gayon, kung atin yung magawa, yaon ating tinanggap, amen, ang alay ng Diyos para sa atin. For God so loved the world. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Pag ang Diyos ang umibig, siya ang mag-aalay. Yun ang totoong pag-ibig. Siya ang nag-aalay ng kapayapaan, hindi tayo. Wala tayong kakayanang, amen, or sapat. We are not worthy to offer a peace offering. We are not worthy. But only God. He make, amen, a special choice or special offering that He gave His only begotten Son. Amen. That whosoever believeth on Him should not perish, upang hindi tayo mapahamak, upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung iyong mapapansin, no, sabi ng Biblia, itong si Jesus, siya ang tinatawag na Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang tinutukoy po ng propesya ni Isaiah ay si Jesus Christ, na sa atin ay pinanganak ang isang bata at sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, which is Jesus Christ. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. The Prince of Peace is Jesus Christ. Amen. Kung iyong mapapansin ang panahon ni Jesus Christ, nung ang Diyos ay nagkatawang tao sa katawan ni Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus Christ, amen, ang lahat na dumadaing sa Kanya, ang lahat na lumalapit sa Kanya, lahat ng mga tao na may kabagabagan sa buhay ay nagkakaroon ng kapayapaan. Nakita natin ang lahat ng mga taong dumaing sa Diyos, even ang mga patay ay nabuhay because He is the Prince of Peace. Amen. Even ang mga bulag, wala silang kapayapaan, ngunit nung dumating si Jesus, nagkaroon ng kapayapaan ang bulag, nakakita ang bulag, ang pilay na walang kapayapaan sa kanyang buhay. Amen. Nakalakad, nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang buhay. Amen. And I will tell you, brothers and sisters, friends, amen, gusto kong ipahatid sa inyo that you need Jesus Christ. Amen. This peace offering from the heaven, you need to receive Jesus Christ. You need to repent your sin, be baptized in the name of Jesus Christ in water, and you need to be baptized in the Holy Spirit. Because this is the thing, or ito lamang ang ating dapat gawin, na tanggapin ang Diyos, o tanggapin si Jesucristo na ating Diyos na tagapagligtas. And I tell you, amen, even the government, amen, need peace. Amen. Globally, amen, lahat ng mga nasod or lahat ng mga nations, lahat ng mga bayan, lahat ng bansa ay nangangailangan ng peace. At walang ibang magpagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng bansa kundi only the Prince of Peace, which is the Lord Jesus Christ. Sapat po si Jesus Christ sa lahat. Ba? He symbolize of oxen or baka. Yan po ang ginagamit na pang-alay for the peace offering. May mga iba-ibang inaalay na hayop. But for the peace offering, ang inaalay doon ay oxen at sheep. Meaning, tupa symbolize of worthiness. Baka symbolize of sufficiency. Sapat si Jesus at karapat-dapat si Jesus. Amen. Para sa kapayapaan ng isang katauhan.
Ako'y naniniwala sa ating buhay na tayong lahat ay nangangailangan ng kapayapaan. Hindi natin makukuha ang kapayapaan, amen, sa ating mga nakakamtan. Hindi natin makukuha ang kapayapaan na totoo sa ating profession, sa ating mga kayamanan. Makukuha natin ang ating totoong kapayapaan yaon lamang sa pangalan ni Jesucristo. Kung ating tanggapin si Jesucristo, sapat siya sa lahat. Amen. Amen. Sapat ang kanyang pagkadakila sa ating buhay. Mayroon kang totoong kapayapaan. Amen. Mayroon kang totoong kagalakan. I remember yung nasa bangka si Jesus kasama ang mga disipulo. Nagkaroon ng malaking alon, nagkaroon ng malakas na hangin at binabagabag ang kanilang sinasakyan na bangka. Amen. At nung nakita ni Pedro na natutulog ang Diyos or ni Jesus, kanyang binangon si Jesus. Sabi niya, Panginoon, bakit ka natutulog dyan? Malulunod na tayo at mamamatay tayong lahat dito. Anong sabi ng Diyos or ng Panginoong Jesus? Napakaliit ang iyong pananampalataya. At sabi niya, sa alon at sa hangin, peace, be still. At ang hangin at ang alon ay yumaon. Because the Prince of Peace speak, amen, for peace. Because He is a Prince of Peace. Even the winds, even the weather, even the waves follow the Prince of Peace. Because He is the Creator of heaven and earth. Lahat po ay susunod, amen, sa hari ng kapayapaan. That's why I would like to tell you that He is a Prince of Peace. Only Jesus Christ. Jesus Christ, the peace offering. Kung tayong lahat ay nababagabag, nagugulumihan sa ating buhay, we need Jesus Christ. Amen. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay pag mayroon tayong Jesus Christ or Jesus sa ating puso. Amen. Sabi ng kanyang salita sa John chapter 16 verse 33, In me ye might have peace. In this world ye might have tribulation. But be of good courage, for I have overcome the world. Jesus Christ said that in me ye might have peace. Sa Kanya magkakaroon tayo ng malaking kapayapaan. Kahit sa gitna, amen, ng kahirapan, may kapayapaan ang buhay. Kahit sa gitna ng kawalan, may kapayapaan ang buhay. Kahit masalimuot ang paligid, may kapayapaan ang buhay ng isang tao na mayroong Jesucristo. Kaya ating tanggapin si Jesucristo. Paano ba tanggapin si Jesucristo? Upang tanggapin natin ang peace offering ng Diyos na si Jesucristo. Para tanggapin natin ang inaalay ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. You need to repent and be baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Kailangan po tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Amen. Dahil tayo ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Tayo po ay makasalanang lahat. Walang matuwid. Wala kahit ni isa. So we need to repent. That is the peace offering of God. Tanggapin natin, may kapayapaan sa iyong buhay pag tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. May kapayapaan ang buhay pag tayo ay tumalikod sa ating kasalanan. May kapayapaan ang ating buhay pag ating talikuran at iwanan na ang kasalanan sa mundong ito. Magkakaroon ng kapayapaan ang ating buhay. Wala ang kapayapaan doon sa droga. Wala ang kapayapaan doon sa alcohol. Wala ang kapayapaan
doon sa mga party-party ang kapayapaan, nandoon kay Jesucristo. Kaya we need to repent, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, and be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Symbolize ng paglinis ng ating mga kasalanan. Praise God. Symbolize na ating tinatanggap ang paglilinis sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay handang maglinis ng ating kasalanan. We need to receive, to accept, to embrace the baptism of water in Jesus' name. Hanggat hindi tayo nababautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, hindi natin tinatanggap ang kapatawaran na binigay ng Diyos sa atin. We need to receive it. And we need to be baptized. When we baptized into the water, we receive the forgiveness of God sa ating mga buhay. And we need to live a holy life upang magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Receive the Holy Spirit, the Holy Ghost, which will guide us, lead us to right, to be holy. That is the work of the Holy Spirit, the Holy Ghost. Hindi natin kayang maging matuwid sa ating sarili lamang. Hindi natin kayang maging banal sa ating sarili lamang. We need the Holy Ghost. Yaon ang magtuturo sa atin upang tayo'y maging banal, upang tayo'y maging matuwid, upang tayo'y maging karapat-dapat, at upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yaon ang offer ng Diyos upang magkaroon ng ating buhay ng kapayapaan. Receive the peace offering from God, which is the Lord Jesus Christ of Nazareth. Brothers and sisters in Christ, that is the word of God for today. God bless you and